Good evening, everyone. When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Matthew 5, verses 1 to 3. The Sermon on the Mount presents us with many familiar teachings of Jesus, such as the Beatitudes, the Lord's Prayer, and the Golden Rule. Jesus begins his sermon by going up a mountain and sitting down. The mountain is believed to be just north of the Sea of Galilee, just a few miles from Capernaum, where Jesus often stayed during his public ministry. Today's Gospel presents us with the glorious and very high calling of the Beatitudes. The teaching on the Beatitudes sets the stage for the many other lessons Jesus taught. The Beatitudes are certainly a teaching about morality, but the lessons are not the same as many of the moral teachings that the people were familiar with. Up until that time, morality was primarily seen as a list of forbidden practices. "Thou shalt not" was the general tone. However, the Beatitudes take morality to a much higher level. In this new teaching, Jesus did not start with that which was forbidden or that which was a violation of God's law. Instead, he explained that reaching for these ideals brought forth the greatest fulfillment in life. Morality was not only a list of regulations one needed to avoid. At the heart, morality was now presented by our Lord as a glorious journey to perfection. The result of this journey was the attainment of the kingdom of heaven. Reflect today upon Jesus calling you to follow him up the mountain of the Beatitudes. As you do, begin by considering this journey first from a physical point of view. It would have been much easier for his first hearers of this sermon to simply stay in Capernaum and recline at table, listening to Jesus speak. But the physical journey up the mountain gives insight into the high calling of the moral life. It requires effort and determination. From there, try to imagine yourself listening to Jesus preach. Remind yourself that the Christian life is one of perfection in every way. This is our calling. But the fruit of perfection is the fulfillment in which God wants us to share. The easy life of sin leaves us dry and interiorly dead. But the hard journey to perfection leads us to the deepest fulfillment we could ever attain. Commit yourself to the journey and do not hesitate on the way. And you, too, will be rewarded with the kingdom of heaven. And God bless you. Mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa pang-apat na linggo ng karaniwang panahon. Sa linggong ito, hinihimok po tayo nating Panginoon kung ano at saan ba nakaugat ang tunay wagas na kaligayahan or blessedness. Paano po nating masabi na tayo'y pinagpala or blessed? Kailan po ba natin masabi na pinagpala na nga tayo ating Panginoon? Ito ba dahil tayo'y mayroong
maraming kayamanan. Magaganda ang mga bahay natin. May mga kotse po tayo. Maganda yung trabaho natin. Or marami tayong mga pera. Ika na. Sa paningin ng mundo, ito po mga kapatid, ang batayan ng kaligayahan, kasiyahan. Hindi kasalat sa maraming bagay. Bagkos, abunda po tayo. Marami po kayong influensya. Makapangyarihan po tayo. Marami po tayong ari-arian. Marami po tayong investments. Ito po ang sanhi ay tataguriang makapalad, siniswerte, blessed. Ika na. Napakarami po nating definisyon o dahilan upang maging masaya. Subalit, ating mga pagbasa sa ligang ito, unang-una, sa unang pagbasa sa Propeta Sefania, sinasabi po na makamit natin ang kasiyahang tunay, ang tunay na kaligayahan kung makakamit natin ang sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Hinahanap natin ang ating Panginoong Diyos ng may kahatulan, katwiran, at kaamuan sapagkat pinagpala po ng Diyos ang mga tangkapangyang ito. Sinasabi din po sa pangalawang pagbasa na wala po tayong dapat ipagmalaki sa harap ng Diyos dahil lahat po ang meron po tayo ay kaloob niya. Ibinigay niya, ipinagkatiwala niya sa bawat isa sa atin. Wala tayong dapat ipagmalaki kundi ating kawalan, ating kahungkagan, ang ating mga kasalanan. Sa atin man pong Ebanghelyo, sa linggong ito, nakasentro sa pagpapaliwanag na Jesus sa bundok kung ano nga ang tunay at perpektong pagpapala, kasiyahan, or beatitude na kung saan inilalahad na Jesus ang mga katangiang pang makamit. Ika nga ang tunay at wagas na kasiyahan ay dahil sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Si Jesus po ang pinagbukalan sa lahat ng ating pagsusumikap, sa lahat ng ating mga ginagawa, na kahit paman tayo'y napakaaba, tayo pa ay napakasimple, pero kumbagay nakaangkla, nakataya, nakaugat ang ating sarili sa Kanya. Ito ang totoo, tunay na kaligayahan. Subalit mga kapatid, napakarami po sa ating nabubulagan sa katotohanan. Napakarami po sa atin na tinitignan ang mga bagay-bagay sa mundo na maging dahilan bang tayo'y maging maligaya. Subalit kung titignan po natin, ang kaligayahan na ito'y pasamantala lamang. Ang kaligayahan na ito'y napakababaw lamang. Ang kaligayahan na ito'y bakamundo lamang. Pangkin man natin ang lahat na ari-arian sa mundo. Tayo man ay maging tanyag sa lahat. Tayo man ay pinakamaalam na tao sa buong. Tayo man ay pinakamangyarihang tao sa buong. Subalit, wala ang Diyos sa ating sarili. May kahungkagan pong nararamdaman ang ating puso.
May mga bagay-bagay na hindi masuklian sa salapi, ari-arian, katanyagan, karunungan, o kapangyarihan. Ito po'y makakamit lang natin ang kapayapaan ng puso at ang sarili kung ang Diyos mismo ang siyang dahilan. Kung ang Diyos mismo ang nagbibigay sa atin ng direksyon, ng katuturan ng ating buhay. Tayo ngayon ay hinahamon sa ating Panginoon na kahit man sa simple nating pamamaraan, ibahagi natin ang mabuting balita. Tayo'y maging asin at ilaw sa mundo